Magandang araw mga kapatid, Noxky Vlog. Dito tayo ngayon sa Motorstar, Dinalupian, Bataan, para dito sa Easy Ride 150p. Yan yung bagong maxi scooter na nilabas ng Motorstar ngayon. So nakita natin yung glossy blue na kanyang kulay. Then marami pa tong ibang color, no? So titignan din natin mamaya. Pero bago yan mga kapatid, ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa aking channel, and then click mo na rin yung notification bell para updated tayo sa mga susunod na videos. Then patuloy niyo ko follow sa aking Facebook page, Noxky Vlog. God bless po, stay tuned po tayo. Noxky Vlog. Yan, magandang araw mga kapatid, Noxky Vlog. Andito tayo ngayon sa Motorstar, Dinalupian, Bataan, para silipin at tingnan yung bagong maxi scooter nila dito. Ayun, nasilip natin yung bago-bagong dumating na Easy Ride 150p. Ayan, titingnan natin at alamin natin yung kanyang price and installment. Aggressive na looks. Pero nga nagsabi dito mga kapatid na kamukha daw siya ng PCX. Nung sinilip ko nga mga kapatid, itong kanyang gauge. Ayan o, mapapansin nyo, kahawig na talaga siya ng yung forma. Pati dito sa may handle, ayan, napaka ganda lang nung kanyang naked handlebar. Makintab din yung kanyang handle dito. Tapos sa laki niya mga kapatid, halos kasing laki din talaga ng PCX 160. Pero nung inabante ko siya mga kapatid, napakagaan lang na itong motor na to. Bulky siya pero magaan lang yung kanyang timbang. So tingnan natin yung mga features nitong maxi scooter na to, kasi napakaganda rin ng itsura niya talaga. So tingnan natin dito sa harap. Ito yung magandang nakikita ko dito. Yan, mayroon siyang projector lamp dito, dalawa, tapos kabila, dalawa din. Tapos yung park light niya, ito naman, nakita natin dito, kulay white din to, putol-putol, no? Yan, tapos bali 1, 2, 3, 4, 5 yung ilaw niya dito. Tapos meron din ditong ilaw sa gitna, kabilaan, naka-split type naman ito. Tapos ito pa, meron din siya ditong parang design dito na park light, ano? May ilaw din siguro to. Hindi lang natin matesting kasi wala siyang battery. Napaka-aggressive ng mukha na ito, mas malapad siya kung tingnan, ano? Tapos dito meron pa siya ditong design na parang aerodynamics niya, pero plastic lang ito, wala namang butas. Parang design lang talaga siya, ano? Tapos dito malaki din yung dito, pwede pa nating ilagyan ng winglet dito, yan, no? Ayan, meron namang tornilyo dito. Ayan, no? Kasi malaki pa yung space niya dito sa pinaka-nguso hanggang dito sa may fender. Ayan, tapos yung fender niya naman, ito, napakalapad din, bulky. Then sporty din yung forma. May nakalagay din dito na sticker na sport. Then naka-telescopic port pa rin tayo dito. Tapos naka-mags na rin ito. Ayan yung mags niya na matte black. Ayan. Ito naman yung design ng disc brake sa harap. Naka-dual pot caliper na kulay black dito. Then ito yung signal light niya dito.
ay LED na, pati yung sa likod. Ayan, napakaangas ng forma. Then pagdating dito sa taas, meron siyang sticker dito na Motorstar. Ayan. Kasi yung pagka-blue niya, may pagka-glitter effect kaya napakakintab ng datingan, mga kapatid. Ayan, tapos meron din siyang windshield dito, ayan, na glossy black. Tapos meron pa siya ditong parang goma para ito sa bolts ng kanyang windscreen, ano. Hindi natin sure kung na-adjust ito. So hindi naman siya na-adjust, mga kapatid, no? Pero kung gusto natin palitan ng windscreen na mas malaki, pwede rin naman siguro, no? Tapos pagdating naman dito nga sa kanyang panel, yan, naka digital panel gauge na yan, no? Meron na yung digital speedometer, odometer, then clock, saka yung mga ilaw nandiyan na rin, mga kapatid, pati yung sa fuel gauge, no? Tapos ito pala, mga kapatid, ay carburetor type, hindi pa siya FI, ano. So hintayin na lang natin na lumabas yung version nito na FI. Ayan, tapos dito nga handle niya ay naka-naked. Ang ganda nung pagkaka-design dito. Meron ding chrome finish dito. Then sa mga switches, ayan, makita natin meron din siyang high and low. Busina ito. Tapos turn signal light. Then meron siyang passing light. Ayan. Tapos yung sa preno, no? Ayan. Then sa kabila, meron pa rin siyang kill switch. Yan, tapos bukasan at patay ng ilaw, meron pa rin. Tsaka yung electric starter na niya. Then sa throttle, malambot din at malalim din yung throttle nito. Yan, tapos meron pa siyang bar end na kulay black dito. Yan, kabila, no? Tapos sa kanyang ignition, ito, hindi pa siya nakakiles, no? May susi pa rin yan. Yan, makikita naman natin, no? Ayan. Tapos yung fuel niya, tsaka yung sa seat, dito na rin, no? Napipito din lang natin dito sa fuel, then sa seat, bubukas na. Ayan, bumukas yung sa fuel, no? Tapos ganun din sa seat niya, no? Pag pinindot, bukas na yun. Ayan. Pagdating naman sa kanyang footboard niya, ito, napakahaba din, no? Ayan, pwede natin ilagay yung paa natin dito. Pwede din dito, extend natin doon. Sa angkas naman, ito rin kakaiba, no? Ayan, ang ganda rin ng pagkaka-design. Silver naman ito, din na-flip. Tapos yung design niya dito, para siyang palikpik ng balyena. Ayan, ang ganda ng design, no? Tapos dito, naka-air-cooled pa rin tayo. Ayan yung kanyang fan, then carburetor type nga. So naka Euro 3 compliant na rin ito, kaya clean emission. Then sa muffler, ito yung design niya, naka upright position, very sporty na rin yung forma. Ito yung heat guard niya, plastic ito. Then may tatak na Motorstar rito. Tapos parang carbon fiber finish pa yung design dito. Then sa muffler, naka matte black naman dito. Tapos ito naman yung pinaka dulo niya. Yan, no, isang butas lang din. Then dito naman makikita natin sa likod yung kanyang Easy Ride na emblem. Ayan, napakaganda. Tapos 150p. Ayan yung kanyang tatak, ano. Yung taillight na ito ay fully LED na. At makikita natin, ayan yung kanyang design dito na ilaw. Pati dito sa gitna meron mga stripe na LED. Ganda. Signal light niya dito sa likod ay naka-separate. Ayan, pero LED po kabilaan. Then may ilaw na din dito sa may ilalim ng plate holder. Ayan. Tsaka yung reflector niya dito sa pinakalikod. Tapos sa fender niya, napaka-bulky din. Ayan, makita natin. Ang laki. Cover na cover din yung gulong nito sa likodan. Naka-dual shock pala tayo dito, mga kapatid. Ayan, kabilaan. Ito, napansin ko, disc brake na rin pala yung likod. Ayan, oh. Ayos na rito. Parang katulad lang din siya nung sa Easy Ride 150Q, no? Tapos naka single pad caliper naman dito na malaki, no? Tapos ang gulong niya ay dito sa likod ay 120 by 70 by 14, no? Dito naman sa harap, ang size ng gulong ay 100 by 80 by 14 naman. Yan, tubeless na, pareho, no?
Dito naman tayo sa kanyang panggilid. Ito, yung kanyang airbox, napakalaki din. Tapos ito may ventilation, no? Tapos sa panggilid niya ito, naka parang ano silver. Tapos may plastic pa yan, no? Tapos meron pa rin itong kickstarter. Yan, napaka useful pa rin ito. Tapos sa center stand, ayun naman, okay din, malaki yung bakal. Sa side stand, ito naman ay ordinary lang. Wala pa siyang kill switch yung side stand na ito. Tapos napansin ko dito mga kapatid, sa kanyang bearing sa ilalim, ito glossy black pala to mga kapatid. Ayan, no? Yan, maganda, no? Ayan. Then sa grab bar, ito makita natin, ang laki mula dito hanggang dito. Para siyang kasama na sa bearings, no? Hindi mo halata na grab bar ito. Tapos may design pa siya dito mga kapatid, no? Pwede humawak dito yung OBR natin. Ayan, ang panghaba hanggang dito, no? Ganun din sa kabila. Tapos kung gusto natin siguro lagyan ng top box, no, pwede rin mga kapatid. Ayan, may tornilyo naman dito, no? Kasi magtataas lang siya ng konti dito, no? Kasi pag tinanggal mo to parang pangit na rin tingnan, no? So i-add na lang natin yung bracket, no, ng top box. So sa mga modify na ng ganito, comment kayo kung paano yung paglagay na ito. Then dito naman sa upuan niya, ito nagustuhan ko naman din sa upuan niya. Ayan, medyo gaspang siya. Ayan, no? Texture niya, tapos parang makapal yung tela. Ayan, no? Tapos meron din siyang camelback. Ayan, kaya maganda, may hangganan yung puwet mo dito. Tapos ito naman yung sa OBR, no? Saktuhan lang din yung lambot, hindi naman siya sobrang lamot, hindi naman matigas. Tatak na Motorstar yung kanyang seat cover. Ayan, napakaganda. Tapos may natin compartment. Ito, ayan, no? Ang laki ng compartment mga kapatid. Ayan, no? Hindi ko lang sure kung kasya yung isang helmet dito. Siguro yung half face na helmet kasya dito. Ayan. Tapos yung mga gamit nyo pa, pwedeng lagyan dito, no? Ayan, malapad siya. Tapos yung battery niya dito na rin mga kapatid. Tapos maganda sa upuan niya, may spring na siya, no? Kaya hindi siya agad babagsak pagka binuksan natin. Ayan, no? Ayan, no? So, yun yung maganda dito. So ayun po yung ating maikling review. So sa price naman, sa mga nagtatanong, ito naman ang kanyang SRP ay 71,000. Tapos kung ika-cash natin ay 67,000. Tapos down payment 23,100. Then sa 12 months ay 4,542. 18 months ay 3,161. May rebate pa yan na 300 dito sa office. And then kung sa bangko tayo magbabayad ay may rebate naman po na 400 pesos. Ayan, napakamura na mga kapatid. Sa cash 67 lang, oh. Meron ka ng ganitong maxi scooter. So pakita rin natin mga kapatid yung iba-iba pang kulay na ito. Yan, nakita natin dito. Ito yung kulay black. Yan, glossy. Ganda rin na ito. Tapos yung kulay red, ang ganda rin, no? Ayan, napaganda ng pagka-red niya. Napakakintab, no? Tapos yung isa pa, yung kulay puti. Ito, looks premium naman ang datingan nito. Ayan, no? Motorstar 150p na kulay puti, para siyang PCX talaga kung titingnan. Pero hindi kasama yung helmet, ha. Ayan, ilagay lang yan dyan. So ayan yung apat na kulay. So punta na kayo dito mga kapatid sa Motorstar Dinulugpihan, Bataan para sa mga motor. Marami pa rin sila mga available na units dito, gaya ng Motorstar Explorer 250 version 2, saka yung mga Panther nila, saka yung Easy Ride 150N, saka Easy Ride 150Q. Meron din sila dito. So ayan po, maraming salamat sa panonood. And then God bless, stay safe everyone.